Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Ang mga bias ng mambabatas ay pinangalanan ng ilang mga general. Ang mga general na ito ay naglabas ng kanilang saloobin at panawagan na panagutin ang mga nasabing mambabatas sa kanilang mga maling gawain. Sa isang press conference ginanap kahapon, inilahad ng mga general ang kanilang listahan ng mga mambabatas na umano'y sangkot sa katiwalian at pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ayon sa mga general, sapat na ang ebidensyang kanilang nakalap upang ikulong ang mga dapat ikulong at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng kanilang mga kasalanan. Ang mga mamamayan ay hinihikayat na manatiling mapagbantay at suportaan ang adhikain ng mga general na ito. Inaasahan na magkakaroon ng masusing imbestigasyon upang mapatunayan ang mga akusasyon laban sa mga pangalanang mambabata. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan at kung paano nito tutugunan ang mga paratang ito. Samantala patuloy ang panawagan ng mga mamamayan na ikulong ang dapat ikulong at lukasan ang katiwalian sa pamahalaan. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Duterte, yung source ni Duterte. Because sa totoo lang, si Duterte na is credible enough because naging presidente yan sa nakaraan na 6 na taon, isa lang ang presidente ng Pilipinas and that was Duterte. So, kahit sino kayong senator o kahit sinong opisyal sa gobyerno, may immunity yung tao na hindi nyo pwede basta-basta questionin kung kinonsonada niyang ilabas sa taong bayan yung informasyon na yon. Ngayon, panalangin yung sabihin ni Duterte kung saan galing yung informasyon niya. Kung sabihin niya sa inyo. At kung sinabi niyang PIDEA, sino ngayon nagsisinungaling? Si Duterte or yung PIDEA ngayon? Oy, teka muna. Talaga all right, si Lasso tsaka si Isa. All right, wala talaga wala talaga because baka talagang wala na sa files nila, nabura. Because pwede rin posible isipin nyo, baka inoperatan. Remember, sabi ko sa inyo non-existent ako sa armed forces, pati si Canyeso, pinabunot yung file namin nung nagpasok na sa NICA, National Intelligence, para hindi malaman kung na makalaban ni Canyeso, kung ano yung pinagdaanan ni General Canyeso. So, punta akong G1, binutun ko yung file. Under instructions, kay General, binunot ko yung file sa G1 ng Army. Sinabay ko na rin yung akin. Okay. So, naging bula kami. So, what if, kunwari ito, pinabunot yung file, yung folder na yun, kaya nawawala. Pero hindi yung basta-basta masusunog o mawawala. It could have been pina-operatan yun, pinatrabaho para matanggal yung file. Kung totoong merong nag-iisip na tanggalin na yan, kasi makakasama yan sa kredibilidad ng isang tao o ilang tao. Kaya tanggalin na yung file na yan. O merong kumita dyan, parang yung sa Garci tapes na. Imbis na ilabas na lang basta-basta, pinagkakitaan pa 2 milyon yung Garci tape. So ito pwedeng kukunin yung file, pagkakitaan, no? Yung mga gusto kong malaman Bakit nawawala yung file? Bakit wala silang file? O nagsisinungaling lang talaga outright sila, General Lasso et al., lahat sila. Pero nadulas nga si Francia na inamin din niya na anyway, pigain na lang dapat ni Bato. Kaya nagagalit sa'yo Bato kasi hindi mo piniga, hindi mo pinalo up So, you do better next time. So, nasaan na tayo ngayon? Entertainment. Kung magpo-prosper, you'll be entertained na ang hinahabol is yung paper trail ng dokumento.
sinasabi ni Jonathan Morales na totoo siya yung pumirma. So parang, mahirap i-challenge yun. Mahirap i-challenge yun. Pero tinatanggap din ni Bato na nagsasabi ng totoo yung PIDEA. Paano mo i-reconcile yung dalawa? Morales na meron talagang dokumento na siyang pumirma, PIDEA walang dokumento. O paano ngayon yun? Problema ng Senado yon doon sa hearing. Pero yung eventually dyan, ang baksak niyan, ang yayariin, si Maharlika. Saan galing? Parang banabaril yung pinanggalingan ng information. Hindi naman sasabihin niya ni Maharlika. Hindi sasabihin. So yun yung So pinaka-the best dyan, si Duterte. Sabihin nyo kay Duterte, can you shed light? Kundi kaya, kuhanan nyo na lang ng affidavit. Magsabihin niya, request nyo, and then pabasa na lang. Para hindi naman problema yung tao pumunta dyan. Pero kung gusto trip ni Duterte na pumunta dyan sa inyo, kung imbitahin ninyo, gusto nyo nga imbitahin si BBM eh. Kung atin si BBM, imbitahin nyo lang si Duterte para luminaw kung saan o ma-put in record saan talaga galing yung informasyon ni Duterte. Yun ang gusto ko madinig. Galing sa PIDEA. When? Kailan? Anong taon? What time? Sino ang nagbigay? Anong pangalan nung nagbigay? Para maungkat. Kung nandiyan pa yung tao, matawag siya. Maungkat. And then, mawawala ngayon yung ng PIDEA na wala talaga. So, General Lasso will now become liable. At lahat na nagsisinungaling, you become liable. Di ba? Paano mga gigibain yung kay Jonathan? Napaka-credible nung banat nung tao, napakasimpleng tao. Tsaka marunong ito. Yung mga nagsasabing magpag-ingata si Jonathan, marunong ito si Jonathan na mag-ingat. Kasi operator eh. Sanay na sanay sa delikado yung buhay. Kaya kita nyo yung tinatanong siya ni Bato, manga ako doon kay Jonathan. Kasi nung sinasabi ni Bato, mag-ingat ka, ganun-ganun, security, ganun. Biglang sabi ang galing eh, marunong manaywar yung mama eh. Kung meron may mag-i-intensyon ng masama sa buhay ko, walang iba kundi si BBM. Natawa ako eh. Mamatay ngayon niya. Ang culprit si BBM eh. Imagine sabihin mo sa on record yun sa Senate. Kaya nga maganda pa nga, sabi nga ni Jonathan, dapat nga bantayan pa sila ni BBM na walang mangyari. Pag tumawid yan ng kalsada, tatanga-tanga ko yan. Masagasaan, kasalanan ni BBM yan. Pagka yan na-hold up, nasaksak, nagripuhan, kasalanan ni BBM. Tama nga naman, kung sino man mag-intensyon sa kanya, si BBM. Kaya nga, he's safe. Safer than a lot of us right now. Kasi sinabi niya, kung merong mag-i-intensyon ng masama sa kanya, it's no less than BBM, the President of the Republic. Kaya marunong, huwag niyong palalahanin yung tao, marunong pag-ingatan yung sarili. Si Maharlika naman, nasa Amerika naman yon. Hindi natin alam kung babalik siya rito, pero I'm sure kung babalik siya rito, kung uwi siya, I'm sure na i-guarantee ni Bato yung safety ni Maharlika. Kasi kung may mangyari kay Maharlika, dagok na naman sa administration, no? Dagok sa Senado. I don't know kung what's the point. Pwede namang mag-zoom na lang, no? Safer si Maharlika sa Amerika. So, anong in-expect natin? Wala. Magsasalita ba si Maricel? Hindi natin alam kung maten siya, hindi natin alam kung sasabihin niya yung gusto niya sabihin. Tapos nun, yung kay Ochoa, hindi natin alam kung aaminin o sasabihin. Ba't naman kung kay si Ochoa, bakit nyo sasabihin na na pinapigil mo? May liability pa rin yun, di ba? So, paano? So, you will be left with a document na
nagte-testify yung pumirma. And yung source ng document na supposed to be pinag-iwanan, sinasabi, wala talagang file sa kanila. So you will be left with Maharlika kung sino yung source niya. And Duterte, kung sino yung source ni Duterte. Saan galing? Sino yung taong nagbigay sa kanya, nagpakita sa kanya. And then, nasa na yung picture? Nadinig niya yung interview ni Marlon. Nasa yun na ba yung mga picture? Pati yung picture ba nakuha mo? Kasi folder yan eh. Buo, pati yung disposition. Now, I believe na kay Maharlika na lahat yon. Kung folder nga eh. Ba't mo naman ibibigay kung ako yung source? Kung ako yung source, ibibigay ko lahat na. Lahat na. Bakit mo ibibigay? Because you trust Maharlika na sasabihin niya lahat-lahat yan, make content about it, sabihin, inform ng taong bayan. So bakit pa isa-isa mong kukunin? Very risky na after one meeting, ibinigay mo isa and then next meeting, ibibigay. Hindi. One time, big time yan. Ibinigay lahat. So, by now, Maharlika, I believe baka pwede ako mali, hawak na niya lahat yun. Kaya nga, ang sa akin, ang suggestion ko, wag nang pichi-pichi. Labas nyo na lahat. Wag nang pichi-pichi. Ewan ko. Para mabulaga ba? Mabulaga lahat. So, yun. Ngayon, ang isa ko pang haka-haka, ang source talaga ni Maharlika is si... sasabihin ko ba? Wag na, protection eh. Wag na. Mas maganda naka-question mark sa inyo. Pero I have a very good idea yung source ni Maharlika. Tapos nun, magaling yung mga birada. So hanggang doon na lang yung aking basta sinasabi ko lang sa inyo yung para na binitin pa alam niya binitin hindi kasi para sa rin. Tsaka pwede naman mali ako, analysis lang naman yun eh. Mabuti na lang sa akin yun. Okay. So, wala lang ba to? Marshmallow na lang, sabi ni Motivational Hero. Motivational Hero. Masama ang loob niya. Roel Padilla, good evening po, Captain Dado. Mabuhay po kayo watching from Quezon City. Okay, user CU7 na haba. Good evening. Bing Ong, good evening. Captain General Dado watching from Taipei, Taiwan. Magandang gabi. Good evening, sabi ni Ranulfo Buwit, dapat si BBM magpa-drug test. Agree lahat tayo dyan. Siya pagka hindi, better resign. Hindi magre-resign yan. Nang ngayon pa. He can escalate. He can escalate. Actually, he has everything going for him. Si BBM. Nagkakagulo-gulo yung yung opposition, hindi yung ibang Duterte, ibang sinasabi, yung kanyang BP, iba rin na sinasabi. So doon pa lang may plus point na si BBM eh. Meron siyang 3 points, di ba? Kasi kakampi niya yung BP na siyang inaasahan ng lahat ng taong bayan, si BP. Pero hanggang ngayon, si BP, uniteam. So, kahit sabi ni Digong at saka ng mga kapatid na resign, bangag, hanggang doon lang yun. Because, in effect, lahat ng sinasabi nila, lahat na sinasabi ng Roque, Panelo, Trixie, lahat ng vlogger, Captain Dado, lahat yan. MUP vloggers, Makanas, tsaka si Metran, lahat, si Maharlika, lahat, kahit anong sabihin, hanggang dun lang yun. Information dissemination lang. At mapapasama pa nga lahat yan, the moment na biglang bumaliktad yung sitwasyon. Tapos, kasi, yung inaasahan mo na in-expect mong tatayo, wala pa. Hindi pa tatayo. Timing. Yun yung
May mga nag-defend nga na kay BP Sara. Don't get me wrong. I am for BP Sara, no? I am for constitutional succession. Pero yun nga, ang nakikita ko lang, nag-overview ako, nakikita ko yung mga taong bayan, nauna, ngayon na, mag-rally na, rally dito, may maisog, tapos nun, maraming nahirapan, tapos nun, wala pa naman nangyayari, naghihintayan. Tapos dito sa mismong mga tatayo dapat na leader, hindi solid, hindi coordinated ba, o iisang tugtog. Kung pwedeng sabihin yung sama-sama tong iba, pero yung si BP Sara, iba ang tugtog. Iba. BBM pa rin. Yun yung pinaka-stumbling block ng lahat ng to eh. Di ba? Real talk. Real talk lang. So, let's see how it will develop by June 30. Kasi yun yung maturity period ng loan. Pagdating ng June 30, rematado lahat eh. Rematado. Kasi bago mag June 30, kikilos naman tong isa, sinasabi ko lagi na eh. Kikilos naman to. Alam ka namang, hintayin ko ako kunyari si BBM, ano. Ay, guys, hintayin ko yung June 30. Oy, Lisa, hintayin natin June 30. Meron daw mangyari. Tanggal na raw ako sa June 30. Tanggal na raw ako. Oh, hello, Tamba. Oh, ano gagawin mo? Delikado tayo, June 30. Timbog daw tayo eh. Baba daw tayo lahat sa pwesto. Oh, cabinet meeting tayo. Anong gagawin natin? National Security Advisor. Anong gagawin natin? June 30 daw eh. Timing. Isa lang magsabi niyan, declare ka martial law. O hindi kaya, girahin natin China. O di tapos na ang buto-buto. Wala, tapos lahat. Yung mga panaginip na mga sinasabi ng iba na malapit ng umaga, malapit ng matapos. Hindi, malapit ng matapos yung peace. Kasi magiging meron eh. Reality speaking, real talk lang talaga yon. That's why, ang ano ko sa mga MUP, parang di tayo mabulaga, mga kabagang, no? Mga MUP, lahat ng MUP na nananiwala sa akin, you prepare for war. Prepare for war na lang. Prepare your families, prepare your whatever you have. If you have weapons of mass destruction, weapons, kung hindi, tirador na lang, whatever. Anything that can kill, no? I speak, kutsilyo, itak. Sabi nga sa akin ni Technical Sergeant, wala na rin daw siyang baril eh. Ano na lang daw, itak. Sabi ko, okay na yun. Okay na yan. Maghintay ka na lang ng tatanga-tanga dyan na nakalaban. Tapos itakin mo, o di may baril ka na. Prepare sabi ko, meron pa ba kayong combat boots? Meron pa ba kayong uniforme na pambundok? Kasi kung magmamaong ka lang, kati-kati nun sa singit. So you prepare hanggat sa kaya. Kung kaya mong bumili ng mga gamit, bumili ka ng gamit sa online. Mura naman eh. Okay, mag-ukay-ukay, dami sa ukay. Mga second hand na military ek-ek, dami sa ukay. So, prepare for the worst, ibig ko sabihin. Kasi the moment na pumutok yan, tigil lahat. Ano ba pagka pumutok yan, tigil lahat ng bangayan. No? Sa tingin ko, tigil lahat ng bangayan because you will all cower in fear. You will all have to be on survival mode. We will country. Yun yung problem eh. Kaya kahit anong politik ang sayo, decide, you have to decide na drop everything and then you fight for your life. You fight for your family. Yun yung nakikita ko. Sabihin nyo mali ako, di bahala kayo. Sa tingin ko talaga, while you're being entertained in the political arena, you also make sure that you are preparing. Right now, I am on week 70 na. Week 70 ng aking Matikas Challenge. I suggest that you also do the Matikas Challenge. To sa mga bago dito sa channel, Matikas Challenge is
is about yung preparing food para sa pamilya, no? So, yun lang. Sabi ni... Saan na ba ako? Ang haba. Sorry haba na pala. Thank you thank you. Sa mga nagpapadala, maraming salamat ng mga pang dog food, maraming salamat. Mga papakulay, maraming salamat. Nakita niyo naman yung tuta, no? Wala na, busog binusog dito. Okay, Isa Larga, magandang gabi. Yasa Larga. Ryan Henson, watching from Davao City. Hello, Davao. The Angelo Portal, turning point na sana yung inamin ni Francia na may usapan nga sila ni Morales before the hearing. Yeah, malaking mali niya pa ay binanggit niya ang third person na nagpatotoo sa sinabi ni Morales. Wala kasing sikreto na hindi mabubunyag. Walang katotohanan na hindi maisisiwalat. Walang kasinungalingan ang hindi mapapa-render na kasinungalingan. So, kahit na palpak yung first hearing, kung meron mang kakulangan si Bato, meron pang second hearing. He has not concluded the hearing. And probably Bato will go back to his conscience and makikita niya na nagkaklamor yung taong bayan. At siya ngayon, nararamdaman niya yung pressure sa bigat sa kanyang shoulders na he better do good. Yung career, di niya iniisip yun. Guys, wag niyong panakot yung ang mga Pilipino, no? Wag niyong panakot na nadidinig ko sa ibang vlogger di ko na iboboto yan. Sa next 2025, di ko na iboboto yan. Huwag kayo nagbibitaw ng ganun salita. Kasi, sa ngayon, ang pag-asa nyo, si Bato. No, si Bato. Para maungkat yan, and it might lead to something na yung inaasahan nyo. Sa akin naman, open ako kung mauwi yan sa honest to goodness na pagkalinaw ng katotohanan, ano ba talaga, si BBM ba talaga ay nag-undergo niyang ng session na yan, no, drug session na yan. Paano kung biglang lumabas siya, pinakita niya, at I am sorry siya? Noon yon, ngayon hindi na, and I will submit myself to an honest to goodness drug test. End of story. Can you forgive the person? Pagka sinabi ni BBM, kunyari lumabas siya, at yung mga advisor ni BBM na mga PMayor, sabihin sa kanya, pati yung armed forces, sabihin sa kanya, bossing, it's about time. Aminin mo na lang. There is a virtue in that. Honesty. Aminin mo na. You were weak at that time. Wala kang responsibilidad. Senator ka pa lang noon at that time. Ngayon, it allowed you to think of more better laws. Bangag ka kasi. Pero ngayon, sabihin mo, hindi ka na nag-drugs. O di magpa-testing ka. Malaman niya ng tao. Yes or no lang. And then let's move forward. Paano kung gano'n sinabi? Filipino people, will you forgive? O you will still insist na tapusin siya? Step down. Palitan ka namin with our Sara Duterte. Di ba? Because he still has the capacity to push the button. Hello, Tariela, upakan nyo na. Upakan nyo na, Coast Guard, upakan nyo na. Okay, hello, Westcom, upakan nyo na. Hello, Browner, upakan nyo. Tarantado mga yan. Hindi. Nasa katwiran sila. Upakan. Binanatan, kunyari, gusto ko lubog isang barko, Lubog isang barko. Boom ko na. Lubog. O galit ngayon China. O paano na mangyari? Gulo-gulo na ang mundo ngayon. Ay, nako. Kaya nga, magising tayo. Hindi lang yung focus tayo na
Hindi, bangag yan, bangag. Hindi, labas yan, ano na yan. Tama si Jonathan. Tama yan, may operasyon. Magsalita kayo. Dapat tanggalin yan, walang yan. Tama. Tama yung ano na concerned tayo na hindi dapat may question mark na ang isang presidente ng Pilipinas ay titik ng drugs. Kaya dapat linawin. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Ewan ko sa inyo. Kasi kung yung PIDEA leaks na yan, yung pag-leak ng information, sige, ayusin natin yan, mag-impose kayo ng anong dapat gawin. Pero at the same time, you do not trample on the journalism, o kaya yung freedom of information ng mga tao. Ang pinaka-bottom line niya, Duterte magsabi na kung saan galing yan eh. Kasi sa kanya naman galing yung informasyon. Kasi siya nagsabi eh. Hindi naman natin alam na bangag eh. Kung hindi sinabi nung eleksyon. Ay, matigas pa rin ang ulo. Sinasabi na nga, binoto pa rin eh. Oh. So ngayon, kunyari, saan galing yun? Yun ang gusto ko malaman, saan galing yun? Mr. President Duterte, saan galing yun? Galing sa PIDEA. O de balik ka sa PIDEA, may nagsisinungaling sa inyo eh. Sinasabi na nga ng Presidente, galing sa PIDEA. Tapos kung sino yung tao nagsabi kay Presidente, boy pa yon? O di sige, magsalita ka, testimonya. Galing sa kanya. Oo, meron niya talaga. O. Ngayon, nasaan yung mga picture? Nasaan na ngayon yun? No? Yun yung ebidensya. Yun ang dapat lumabas because sabi ko nga, importante na ma-check yung pag-leak ng information. Pero may mas mataas na mas mahalaga. Masettle natin kung bangag ba talaga yung presidente o hindi. Gumagamit ba talaga ng droga o hindi. Because in a situation right now when the whole world is depending on the Philippines, US, Alliance et al., na pwede magsimula yung World War III dito sa atin, our president, who is being questioned sa drug use, napakadelikado, nakaangkor yung buong mundo sa isang bangag na presidente. And we want to clear that. Okay lang mag-declare ka eh. BBM, okay lang mag-declare ka ng gera kung gusto mo. Lalaban kami para sa'yo. Kakampi ka. Yung armed forces, susuportahan namin. Yalay namin buhay namin. No? Pero linawin natin kung bangag ka o hindi. Kasi ayoko nang lalaban ako dahil sa kinonsonada mo lang, dahil trip mo lang. Ayoko nang ganun. Kaya bato, from P-Mayor to another P-Mayor, pati ikaw, si Lasso, may ang SOP niya, ano eh, tie yellow ribbon, di ba? Yun yung tono. Pero siya, yung baliktad na plaka, nakaganyan. Di ba yung plaka ganyan? Umiikot na ganon. Sa kanya, ganyan. Umiikot yung record na ganon. Nakaganyan yung kanyang needle na sa ilalim. Pag sinabi mong ganyan, SOP number 1. Taga-Delta yan eh. Delta kami. Palaki namin yan na ano eh. Hindi ko nga napuntal yan eh. Hindi ko napuntal yan kasi mas maliit yan eh. Yung mga napupuntal kayo, matatangkad, yung malalaki. So, pag sinabi kong SOP number 1, tontuwa ako dyan eh. Gaganyan yan. Ganun, tapos nun, gaganyan. Boom! Pam 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 pam. Oh, tie a yellow lasso round the old oak tree. Lasso. Oh, tie a yellow lasso round the old oak tree. Yan ang SOP niyan. Lahat naman sa mga kadete may SOP. Class 84 yan. I do recall na, class 84. And then, nung graduating na kami, naging honor committee pa yata yan eh. Kasi nag-expand yung honor committee. So, nag-additional na mga... Ang alam kong honor rep ng Delta noon sa 84, si Bani Gerlan. Number 1, Gerlan. Tama ba na? Number 2. Kasi number 1, Samuel Hardin. Yung AIM din, class 1990. Kaklase yung sa Bicol, na congressman. Ayan. So, from a PMayor to a fellow PMayor, no? Wala naman, we cannot measure honor eh. Pero what we can
what we can be proud of is yung we as a human being actually we can discern what is right and wrong, no? Pero yung kung merong isipin nyo na lang, wag yung pagtatakpan ang isang presidente na subject nung pre-operation report na yon na allegedly, hindi allegedly, he was taking drugs, no? He was taking a white powdery substance na hinarang yung hindi nakapag-operate and then binuro na nalagay lang sa isang folder. And then nag-resurface nung election time, sinabi ni Duterte na alam na natin ngayon na merong such a report na yung detalye nung report na yon pinalabas ni Maharlika. At para matotoo na there is such a report na black and white, ito, hinahawakan ni Maharlika, lumabas yung tao na pumirma. Ayan, si Jonathan. Okay, hanggang doon na lang isasabihin ko. Na kasi kinakailangan din nila ng protection na may haka-haka ako kung saan galing yan eh. Anyway, from one PMayor to another PMayor, you commit an offense na hindi naman 100% na honorable kayo. You commit kung ano yung gusto niyo offense. Pero pagka ang pinag-uusapan future ng bansa natin, peace ng area natin, ng buong region natin, you do not take that information lightly. A president, a Bongbong Marcos, who was involved in 2012, subject of an operation, PIDEA operation, na hindi natuloy, who later on became president, is serious matter. It's not just naglilik yung information ng PIDEA. Hindi. Putsargis yan. Kung yun yung iniisip natin, ng putsang bansa natin talaga. Kinakailangan natin talagang ma-genocide tayo para magbago yung mga Pilipino. Anong klase tayong bansa ang iniisip ninyo? Leak ng information? Hindi nyo iniisip yung laman ng informasyon. Anak ng tokwa yan, Ang focus ng investigasyon yung bakit nag-leak yan, na masisira yung tao. Putragis! Bakit yung presidenteng bangag hindi kayang sirain ng Pilipinas? Anak ng tokwa yan, Yun ang mas mahalaga. Because you're dealing with 119 million Filipinos. You're dealing with the peace of the whole region, the whole planet. Magkakabanggaan ng Amerika, tayo yung proxy. Pag sinabi ng Amerika, upakan nyo yung China kasi gago na talaga eh. Oh, sige, we've got your back. Yun lagi sinasabi. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!